Tingnan po natin tong sinabi ni Kiko Barsaga. Sabi niya, the Senate hearings on flood control has been suspended. Kung kailan naman, kung kailan naman konting kembot na lang, konting ano na lang ng balikat eh. Tutumbok na kay Bongbong Marcos, papunta na kay Bongbong Marcos eh. Sinuspindi naman ang animal. Sinispindi ang noontime show sa Senate. Pambihira. But I agree with Kiko Barsaga. The Marcos administration is desperate to protect Romualdez. Alam nyo, matindi to ah. Nagbago ng utak to si Bongbong Marcos. Ha? Dalawa yan. Dalawa yung papakita ko sa yung pagbabago ng utak niya. Ito una. Mamaya yung pangalawa. Alam natin na nag-away na itong magpinsan na ito. Dahil di umano nagkaroon ng onsehan sa basura. Yan ang sabi nagka-onsehan sa basura. Pero yung tono niya sa una pa lang, without considering the basura, pero legit daw yon. Pero without considering it, hindi po natin, wala tayong personal knowledge yun. Alam na natin na meron silang hindi pagkakasunduan. Kaya nga nilabas ni Bongbong Marcos yung patungkol sa flood control projects. Pero in the middle of the game, nagbago ng utak to si Bongbong. Kaya I agree with Kiko Barsaga na sinabi niya, the Marcos administration is desperate to protect Romualdez. Tanong, bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi wala siyang kawala eh. His last protection is Tambi. Pagkatapos ni Tambi, hindi po pwedeng may Tambi na walang Bongbong Marcos. He is next. Kaya nga pag nadiin si Tambi, possibly magsalita si Tambi, ituro na rin si Bongbong, damay-damay na. So hindi niya pinoprotektahan si Romualdez. Ang pinoprotektahan niya rito yung sarili niya. Kaya nagkaroon siya ng nagbago pag-iisip. Change strategy tayo. Delikado. Papunta sa atin. Kaya ganyan na nangyari. So, bago madiin, kasi itong week na ito, ang ididiin talaga si Tambi na. After nito, maybe next week si Bongbong Marcos na. So, bago madiin si Tambi, protektahan na natin si Tambi. Yan po ang punto ni Kiko. Pinoprotektahan si Tambi para hindi pumunta sa kanya. Ito namang dalawang clowns, I cannot call them even tuta eh. Kasi ang cute ng mga tuta eh. Di ba? Ang cute. Di ba yun sila yung parang napaka-innocent, sunod-sunod. Yan ang katangian ng tuta kasi sunod-sunuran sila. Why? Because they are innocent. Hindi na po tuta itong dalawa. I cannot even call them tuta. I call them clowns. Hindi na sila cute. Matanda na sila. Minsan nakakainis ang clowns eh, di ba? These two are clowns. These two clowns, alam mo before, parang pag tiningnan po natin, minsan kinahihiya eh, di ba? Yung pagiging tuta, kinahihiya. Yung pagiging clown, kinahihiya. Kaliwat kanan na yung labas ng ebidensya, yung galit ng tao patungkol kay Tambi tsaka kay Bongbong Marcos. Ito hindi. Matindi tong dalawang to. Pinospone pa. Sinuspindi pa yung hearing. Hindi na nila kinahihiya. Kaya nga sabi ko, kung ito bayad, sobrang laki. Dahil wala na silang hiya eh. I mean, pwedeng pinagtatanggol nila si Tambi pero hindi halata. Itong pagsuspindi nila sa hearing, hindi na yan. Hindi, parang sinasabi, wala kaming pakialam. Katsuksakan namin si Tambi. Bahala kayo, basta kami, eto natanggap namin. Pwe. Ganon, hindi na nila kinahihiya. Lantaran na. Di ba meron yung mga baklang kinahihiya pa sarili?
Ayaw magladlad. Ang dami nandyan sa gym. Nakikita ko yan. Ako, baka may mga nanonood sa gym. Di ba? Nakikita naman natin. Marami. Yung, parang, pero pag tinawag mong bangkla, yung iba, kunwari, halimbawa lang to, halimbawa lang ha, ang pangalan, Ping. Pero pagka nagbabar yun, Pinky ang pangalan. May mga ganun, tinatago yung kabadingan. Di ba? Oo. Yung iba naman, hindi, lantaran na. Oo. Manlalandi na ng lalaki tapos nakadamit pang bakla na. Oo, ganito tong dalawa. Hindi na kinahihiya yung kanilang pagiging clown. Lantaran na. Bahala kayo. Ano kayo kung clown kami? Basta marami kaming basura. Uy! Sarap buhay. Kayo na. Di ba? Oh. Tapos, maraming natulungan yung noontime show. Ano kaya masasabi ng mga defenders nito si Tito, no? Sabi niya, inyo ang karakter, amin ang basura. Tignan po natin tong next. Nang dahil dyan, nagsumbong si Ping Lacson sa Twitter. Oh, ito hindi ko alam kung saan niya to. Basta nakakuha ko lang to sa Facebook. Hindi ko alam kung sa pinost niya na naman to sa Twitter. Ito, mahilig to magsumbong sa Twitter. Ay, Ping Lacson, Pinky, ayaw magsumbong kay Tulfo? Ay, sa bagay, hindi away asawa yan. Hindi away asawa. Pag-away asawa kay Tulfo. Pero ito, nagsalita siya, nagsumbong kay Twitter. Grabe, no? Yung hamon sa kanya ni Kiko, tapos itong sagot, I don't start a fight but I usually fight back. Saan ka nag-fight back sa Twitter? Ayaw mo nga makipagbardagulan doon sa Senate eh. Ayaw mo mag-privilege speech eh. Ayaw mo makipagsagutan doon eh. Ang ginagawa mo, nagpapa-interview ka eh, para kang bakla. No, tas uwi ka ng bahay, magpo-post ka sa Twitter. Para yung kapitbahay naming keyboard warrior. Di ba? Hindi ba kabaklaan niya? Hindi ko sinasabing bakla ka, Pinky. Ay, Ping. Hindi ko sinasabing bakla ka. Pero yung ginagawa mo, kapulis mong tao. Oh. Sumbong ka na sumbong kay Twitter. Di ko alam, baka Facebook to. Mock me with nonsense, I'll respond with silence. Why? Insult me with falsehood, I insult you back with facts. Anong facts ang sinabi mo? Anong facts? I can stand fakes and hypocrites. Sino hypocrites? Sino? Sinong sumaside kay Tambi tsaka kay BBM? Sinong sumaside dun sa mastermind? Gusto nyong pitikin yung mga bubuit eh. Makakaporma ba yung contractor na yan kung wala DPWH? Makakaporma ba yung DPWH kung walang Saldico? Makakaporma ba yung Saldico kung walang Tambi? At si Tambi ba? Who created Tambi? Hindi yan ang dapat House Speaker eh. Ang napag-usapan dyan ng House Speaker si Gloria. Nilagay yan ni Bongbong Marcos. Don't tell me you are an idiot that you don't know that. Anong klase kang politiko ang tagal mo na? Bongbong Marcos created Tambi. There will be no Tambi without Bongbong Marcos. Tapos, galit kayo sa mga kontraktor ng tatapang nyo. Bakit? Pag politiko, takot kayo? Mamaya. Abangan nyo yung tanong ko. Pag politiko, takot kayo? Hanggang kontraktor lang kayo? The kind of picks a fight, then smiles and shakes my hand after. Don't do that to me. Wow, ang tapang! Ang tapang! Ba't ka dyan nagsumbong? Gusto kita magsalita doon sa Senate, dyan sa Blue Ribbon Committee, magsalita ka o dyan sa Senate. Di ba? Kaya sinagot siya ni Kiko. Pakinggan nyo po to. Ito, pakinggan nyo tong hamon ni Kiko Barsaga. This is serious. Hindi po ito yung parang si Torre na naghamon ng suntukan. Alam niyang nasa ibang bansa yung hinahamon niya ng suntukan at nagtawag siya ng media.
Yung alam mong naghamon ng suntukan, pero walang kalaban. Ito, iba ito. Sa lahat ng post ni Kiko Barsaga, this is different. Sabi niya, Ping Lacson, akala ko nakakatakot na pulis ka. Dinali yung pagkapulis niya, ha? Pag isang tao, dinali mo ang pagkapulis, tatamaan ng pride niyan. Bakit buhay pa ako? O yan ang matindi dyan. Patayan na po ang hamon ni Kiko. Ulitin ko po para sa inyong kaalaman. Hindi po natin kukonsintihin ng patayan. Huwag po tayong pupunta sa patayan. Binibigyan lang natin ng komentaryo. Ayaw po natin ng patayan. Komentaryo lang po, opinion lang po sa pinopost nitong si Kiko Barsaga. Bakit buhay pa ako? Yan yung sinasabi ko, hindi takot mamatay yung bata. Konti na lang to, Duterte na ito si, sa totoo lang. Ibang klase to. Kaya alam nyo, ang taas ng respeto ko kay PRRD. Ulitin ko, he's ready to die. He served his people. Hindi siya ganito. Duwag ka ba pag kapwa politiko na ang kalaban mo dahil takot kang madamay si Kong Roy Loyola? Isahin natin. Duwag ka ba pag kapwa politiko? Parang sinasabi niya, ako opinion ko lang to na parang sinasabi niya, kaya mo lang naman patayin yung mga hindi politiko. Naalala ko tuloy yung Tricom tsaka Quadcom. Ang tatapang sa vloggers. Diba? Yung Quadcom. Pero kay Chanko, takot. Si Kiko, takot. Ba't di nyo imbitahin si Kiko? Ba't di nyo imbestigahan? Ba't di nyo patawag? Mag-Quadcom kayo. Kayong Quadcom, ba't di kayo magtapang? Ngayon kayo. Patawag nyo. Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom dyan sa Congress. Ba't di nyo kayang patawag? Pagsalitain si Chanko. Pinatawag nga nyo, ayaw nyo naman pagsalitain. Si Kiko, ba't di nyo magawa? Matapang lang kasi kayo sa vloggers. Ito sinasabi nyo, parang kaya mo lang patayin. Hindi politiko pero pag kapwa politiko, takot ka na. Yan po yan ang unawa ko sa sinasabi nito. At matindi, may parinig siya. Dahil takot kang madamay si Kong Roy Loyola. Yan ang i-develop nating susubaybayan nating kwento. Anong meron na connection si Lacson at si Kong Roy Loyola? Meron yan. Hindi magsasalita ng ganito si Kiko Barsaga ng walang baho yan. Diba? Hindi natin alam kung ano. No? But antay-antayin natin. Kasi unti-unti nang lumalabas. Nababalatan na sila yung kanilang dungis. Unti-unti nang nalalantad. Kaya, abangan natin. Si Roy ba lalaki? Mag-boyfriend ba yan? Ewan ko, hindi ko alam. I mean, pakilagay sa comment section. Ano ang merong namamagitan kay Ping at kay Kong Roy Loyola? O wag ka magagalit sa akin, Pinky. Ay, Ping. Nagtatanong lang kasi binanggit ka ni Congressman Kiko Barsaga. Sinasabi niya, hindi naman siya takot mamatay. Tataka nga siya, ba't buhay pa siya? Tapang, no? Tingnan po natin tong next. Pero break muna tayo patungkol doon kasi gusto kong bigyan ng komentaryo itong post ni Rowena Guanzon. Paki-check nga. Ako, attorney Rowena Guanzon, fake news ka ba? Kasi pinusto ni attorney Rowena Guanzon Sabi niya, patay tayo dyan, dapat hindi ko alam kung ano to Tingnan nga natin. Baka hindi niya Facebook page to. Di ba? O baka mamaya fake news to si attorney Rowena, hindi naman siguro. Totoo ba ito? Baka mamaya hindi niya Facebook to. Kasi yung sinabi ni Bongbong Marcos dito, ang sabi niya,
Parang ano, hindi itong salita na ito, parang addict na talaga ha. Hindi kita sinasabing addict Bongbong Marcos pero si sinabi mong ito, parang addict ka. Ang hirap ngayon. Hindi na sumusunod sa dating schedule ang bagyo. Totoo. Totoo ba to sinabi ni Attorney Guanzon? Totoo ba sinabi ni Bongbong Marcos yan? Galit na si Bongbong Marcos. Saan? Sa schedule, pambira. Gago ka pala eh. Bagyo? Hindi ka sumunod sa schedule. Buti na lang. Buti na lang. Alam niyo kung bakit? Ang sinisi schedule, hindi si PRRD. Oh. Kasi baka sinabi niya dito, ang hirap ngayon, hindi na sumusunod si dating Pangulo at ang bagyo. Baka ganun eh. Di ba? Lahat na lang, sinisisi nila kay Duterte. Buti hindi yun na sinabi niya. Hindi na sumusunod sa dating schedule si PRRD at ang bagyo. Ay hindi na sumusunod si dating Presidente PRRD at ang bagyo. Buti ang sinisi niya, schedule, hindi si PRRD. Improving ka, Brad, ha? Pero ano mo, ha? Ang tawag namin sa tropang pag ganito, ha? Ang genius mo. May mga ganyan eh, di ba? Sa bawat tropa, may mga hirit na ganyan. Uy, pambira, genius! Uy! Siguro ito pagka sila nagiinuman o nagda-drugs. Ay, hindi nagda-drugs yan. Nagiinuman lang. Sorry. Nagiinuman lang. Siguro may mga hirit tong ganyan. Na siguro tatawa na sila na, ito na naman si Genius, sumirit. Parang naaalala ko yung tropa kong si Toot. Hindi ko na sasabihin, baka kakilala nyo. May hirit Genius na walang yan. Sabi ni Rowena Guanzon, Attorney Guanzon, patay tayo dyan, dapat pala magpaalam kay BBM. Siguro, pagbasa ni Claire nung ano niyan, kung narinig niya yan o pagbasa niya dyan, siguro, patay na naman ako nito. Paano ko na naman lulusutan to sinabi ng bossing ko? No? Ang hirap na naman. I mean, sabog ka ba? Bangag ka ba, Bongbong? Hindi ha. Parang addict lang ang magsasabi niyan eh. Ulitin ko, di ko sinasabing addict ha. Parang addict lang ang magsasabi. Isipin mo, yung bagyo hindi sumunod sa schedule. Kaya may baha. Lintik na bagyo hindi sumagot sa schedule. Kung maayos yung flood control projects mo, kahit umulan araw-araw, kahit wala sa schedule yan, pasok sa bangayan. Bobo! Kayo naman eh. Ba't nyo naman binoto-boto tong tao na to, pambira? Nagpauto kayo sa ganitong utak? Hindi, wala po sisiyan. Ha? Ay, nako, bakit ba tayo napunta sa ganitong kalagayan? Pambira ka. Dito makikita yung lalim ng presidente natin. Kaya pabago-bago ng isip, di ba? One time, unity sila. Minsan, kalaban niya na si Sara. Minsan, sasabihin niya, BFF niya. Minsan, iba na. Minsan, kabati niya si Tambi. Minsan, nilalaglag niya na. Minsan, kabati niya. Pero meron silang bagong nilalaglag. Tingnan niyo to. Ay, halata. Sino bang kaibigan nitong media? Sige nga. Kanino madalas magpa-interview si BBM? Sinong kaibigan nitong media? Ay, may bago. May bagong pagbabago ang isip ni Bongbong. Kaya naman, may bagong strategy. Basahin natin. Kaya pala pinoprotektahan ni Senator Ontiveros si Romualdez, may budget insertions rin pala siya. Patay. May insertion pala saya. Meron. May insertion siya. At sinong pumitik sa kanya? Hindi ko sinasabing masama yung insertions niya. Hindi ko rin sinasabing mabuti. Ang tanong, sino ang unang pumitik kay Risa?
Lagay nyo dyan sa comment section. Di ba si Katunying? Kaninong bata si Katunying? Ay, nako, wag na tayong maglokohan. Di ba? Nilalaglag nila si Risa. Ikaw ngayon, Risa, ang pulutan. Kasi kung patuloy na ilalaglag yung mga senador na alam naman natin na ayaw sa impeachment, masyadong halata. Di ba? Kung hindi binibili ng tao, subukan nila ilaglag si Risa. Hindi naman sinabing masama yung insertions niya, pero may pitik. Kaya si Risa nagpanik. Ay, wala akong insertions. Wala akong insertions. Guilty ang dating. Pinakita ni Katunying may mga insertions. Yari ka. Ikaw ngayon ang nilaglag. Ikaw ngayon ang pinitik. Change strategy sila. Ikot sila ngayon. Sabi ko sa inyo, kung sa droga, yung mga runner, may onsehan yan, kaya sila nagpapatayan di ba? Ganyan din sa ghost projects. Pag nagka-onsehan, nag-aaway. Magkakalaglagan din yan. Sinong nilalaglag ngayon? Si Risa. Di ba? Hayari ka ngayon, Risa. Pulutan ka ngayon. Kaya nga si Saldi ko, baka hindi rin umuwi talaga yan. Alam nyo kung bakit? Pag umuwi tingnan nyo ha, pag umuwi si Saldi ko, posible. Ito'y aking opinion lang. Pwedeng patayin yan si Saldi. Pag namatay na, lahat ng ebidensya papatungo kay Saldi. And it will end with Saldi. Wala nang kadugtong. Wala na mas higher kay Saldi. Bakit? Patay na Ibintang nyo sa patay. Diba? Pansinin nyo yung mga nagka-crash na airplane. Nababangga na bus. Pagpatay ang driver, pagpatay ang piloto, pilot error. Driver's error. Diba? Lusot yung kumpanya. Ibintang mo dun sa patay. Kaya sabi ko, delikado talaga si Tambi. Si Saldi pag umuwi. Maraming galit sa kanyang Pilipino. Pero, hindi naman papatayin niya basta-basta Ang kaya pumatay niya nasa power. Baka patayin niya nung mastermind. Posible po para hindi maturo yung mastermind. And then they will blame everything to Saldi ko. Tapos na, lusot na sila. Yung patay hindi na makakasagot Patay na Ganyan po ngayon. Ngayon, ang tanong, paano magre-reacto si ano? Tingnan natin kung talaga may laman ng utak niyan. Hindi ako naniniwala ang naglaglag sa kanya kabilang baryo. Kabilang parlor. Sa kampo nyo Sa kampo sa loob Sinong naglaglag? Sinong pumitik? Nilaglag ka. Tingnan nyo po itong next. Ito yung naglaglag. Hindi naman nilaglag kasi hindi naman nila sinabing masama pero pinitik. Kaya pala takot sa death penalty. Tinutulak ni Bato yung death penalty. Ayaw nito. Sabi ko sa inyo I mean, it's simple mathematics. Even grade 2 can understand it. Pag nagkahamunan ng drug test, diba? Yung ayaw magpa-drug test, sigurado yan. Addict yan. Kasi kung hindi ka na ma-addict, ba't di ka matatakot kang magpa-drug test? Diba? Kasi may biruan nga Diba? Malalaman mo yung yung bakla. Pagka kinalabit ng pogi, pagka tinablan. Pero kung hindi bakla yan, kahit pinaka-pogi pa yan sa buong mundo, kahit lasing na lasing ka pa, hindi mo papatulan yung pogi. Diba? Pero yung bading, yung nagtatago-taguan ng bading, makakalabit yan.
Napunta na naman sa bading. Oo, kasi yung bago naming galit sa bading. Bago namin si Sir Jack. Bading hindi po bakla kasi iba yung bading. Yung bading yun yung masamang bakla. Yung guding masamang magandang maayos na bakla, no? Senator Risa Ontiveros may kabuuan insertion. Mahilig pala sa insertion to si Risa. Na 3.35 billion pesos. Sa 2025 sa 2025 lang 'yan. Hindi natin alam yung mga iba pa. So 3 billion 2025 ang in-insert. Ang sakit. Ng in-insert mo, ang laki ng in-insert mo, Risa. Sa GAA, kung saan 750 million ang nakalaan para sa flood control. Yun ang masama noon. Pinis na, pinis. Nang dahil sa insertions mo, napinis ka, Risa, ay pinis to. Kasi pwedeng, sabi nga nila, wala namang masama sa insertions kung nakapagdulot to ng magandang proyekto. Pero kung totoo ito, yung proyekto mo ay 750,000 sa flood control projects, patay ka, magdudugtong-dugtong yan. Kasi titingnan natin ngayon, yung mga flood control projects, kung ghost projects ba o hindi. Kung hindi ba binabaha, yari ka, ang laki ng in-insert mo. Kaya, masusundan tong kwento na ito. Masusundan na ito, iimbestigahan natin yan sabay-sabay. Titingnan natin kung tunay na ipokrito itong linis-linisan na ito. Kaya pala, takot ka sa death penalty. Linis-linisan yan ang mahirap sa nilinis-linisan. Nako. Ay, nako. But anyway, mga kababayan ko, ganyan talaga ang ating klase, quality ng ating politiko. Pag-usapan natin, grabe talaga tong mama na to. Ito po, talagang viral itong niya, matindi to. Sobrang laman na ito at ito, bumabalik na po. Konti na lang, konting-konti na lang, Talagang mapaparesign na yan si Bongbong Marcos. So pakinggan po natin at bibigyan natin ng komentaryo ito. My fellow citizens, our President Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but rather the interests of his family and his political allies. As usual, si Marcos, ang interest niyan, pamilya niyan. Baka nga mamaya, ang interest lang yan si Marcos, nasa alapaap lang yan eh. Basta, yon. Pero, ito, gusto ko lang balikan Yung bang, for how many years, since 1986, ilang taon yon, pinagtsagaan nila, inasam nila, pinangarap nilang makabalik para maibangon ang kanilang pangalan. Pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, mabago ang lahat ng ating kamalian. Let's not mess it up. Kasi if we mess it up, wala na po tayong pag-asa. Kaya dapat grab natin yung opportunity. Si Bongbong, instead na binangon, isipin mo yung kanyang political position, napakaganda nun. Una, naging presidente ka. Pinagbigyan ka ng bansang Pilipinas, maging makabawi sa iyong pangalan. Tapos, katandem mo, Duterte. Ang ganda ng posisyon ni Bongbong Marcos. Lahat na po, kung bagat sa hinain na lahat, sinubo na lahat. Ngunguyain mo na lang. Binaboy mo pa. 'Di ba? Grabe. Andun na sana yung pag-asa niya 'Di ba? Kung hindi siya naging gahaman, kung hindi siya naging greedy, kung hindi siya naging buwaya. Pero dahil sa kanyang kabuwayahan, dahil nagpaloko siya sa demonyo, inutos siya ng demonyo, ayan, na-miss niya yung opportunities na imbis na kakampi mo doon. Ang ganda nung tandem na yun. Kampi mo na Duterte kung hindi ka nag-asam-asam, manatili sa pwesto at nag-asam-asam ng malaking yaman. Panalo ka na sana. Panalo na, natalo pa. Sabaw na, tumapon pa. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency.
From almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war, and lastly, to our current problem now. Ito mo isa pa to. Dati wala tayong banta ng gera. Tumanda na ako. Ilang taon na ako. Wala akong na-experience na banta ng gera. Wala tayong problema sa China. Ngayon may problema tayo sa China. Pumasok lang si Bongbong, may problema na tayo sa China. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's cousin, former House Speaker Martin? Ito pa, balikan natin yun. Gusto ko lang bigyan ng kasi nakikita ko yung mga vloggers, yung mga trolls ng ni Bongbong Marcos. Ang sabi nila dito sa speech ni Kiko Barsaga, napakaganda. Kaya lang nahalata, pinagtanggol ng China. So halatang-halata, pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, no? Ang laki ng problema natin. Ang laki ng problema natin sa nakawan. Ang laki ng problema natin sa kinukurakot ng mga magnanakaw ng mga buhaya katulad ng nasa picture. Tapos, ang gusto nilang narrative, pinopondohan ng China si Kiko Barsaga. Grabe, no? Wala silang masilip Dahil kung I'm sure sinilip na ng sinilip yan. Hinanapan na ng baho yan si Kiko. Pati nga picture ng mga babae, hinanap sa kanya di ba? Binato sa kanya, hindi apektado. So wala Kung merong mahahanap na baho dyan kay Kiko Barsaga dati pa. Pati nga yung sinasabing may sapak siya di ba? Yan ang sinisilip. Wala, hindi umi-epekto. Ngayon, abangan ninyo, ang narrative nila pinopondohan ng China. Ganun ang dating. Ang babaw, no? Paano masusolusyonan yung lintik na problema natin sa bahan na yan? Kung lagi nyo pinapasok yung China, wala tayong problema sa China. Paalisin nyo si Bongbong Marcos. Yan lang, ganyan lang kasimple yan. Pag natumbok na mastermind si Bongbong Marcos at naparesign natin, itaga nyo sa bato. Wala tayong problema sa China. Makikinabang tayo sa China. Hindi po ako pinopondohan ng China kahit piso walang binibigay sa akin ng China. Pero ginagamit lang nila yung China. Dahil ang tao, galit na. Galit na galit. So ang gusto nila, yung galit ng tao, instead na sa magnanakaw. Yan yung style nito mga lintik na mga vloggers ni Bongbong. Yung galit ng Pilipino, instead na ma-focus sa mga magnanakaw, gusto nila magalit sa China. Kaya yung war na yan, ilalagay tayo sa alanganin yan. Hindi naman natin kaaway. Ginagawa nila ng away para yung galit, hindi sa magnanakaw. Kung hindi sa China. Tingnan nyo kung hindi, idiot yung mga yan. Tingnan mo ang gusto nilang narrative. Romualdez was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son... Yan, ato tanong, how much ang control ng magtatay Sandro and Bongbong Marcos? House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress. I believe they will succeed soon. Nako, masakit yan. I believe they will succeed soon. Ang daming matatalino sa Pilipinas para lang magpa-under sa taong to because of money. I don't believe that. And that is why, with the limited time I have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Tapang, no? Mga kababayan ko, ito lang masasabi ko. We need people like Kiko Barsaga. Hindi ko po sinasabing malinis to kasi baka mamaya sabihin, kita mo, may lumabas na baho. Akala nyo malinis, no? Hindi po. Hindi yun na ibig sabihin. Hindi tayo panatiko. Ako sinasabi kong paulit-ulit, hindi perpekto si Duterte, marami akong ayaw sa kanya. Hindi perpekto si Kiko Barsaga, marami akong ayaw. Hindi perpekto yung mga politiko. Sinong perpekto? Wala. Pero kailangan natin yung hindi duwag. Lalaban ng diretso.
Di ba? Kaya ito pakiusap ko sa inyo. Sa darating na 2028 election, bumoto po tayo ng mga batang politiko. Kailangan natin yung mga ganito. We need people like Kiko Barsaga. Even I think etong pamangkin ni si Soto, ang pangalan nakalimutan ko. Itong mayor ng Pasig, Isko Moreno, yung mga ganong klase, yung bata na may sigasig, yung hindi yung trapo, yung puro press release, statement, hindi ko kayo nanakawan, pero puro pagnanakaw. 'Di ba? Yung nagtatrabaho, yung on the ground. We need people. At saka hindi lang po 'yan. Hindi lang po bata. Kahit po matanda. Pero bagong politiko. We need new breeds. Ha? Yung katulad nila Pastor Kibuloy, Jimmy Bondok, Attorney Hinlo. Yung ako ipupush ko talaga si Attorney Torion. Yung gano'n, yung bago na hindi kurap ang utak. Ngayon, bantayan na lang natin kung magiging kurap sila in the future, but it will take time. Kesa naman naglalagay tayo nung mga Tito Soto, I mean, politikong wala namang walang nilagay pa natin. Look at them, what are they doing? Ping Lacson, si Bam Aquino, nilagay nyo dyan. Tahimik. Yung mga congressman, mga pulpul, tahimik, nagkakagulo na. Duwag pa rin. Diba? Anong klase? We need politicians like this. Pagka mali, diinan, tayuan. And I'll die for this. Yan ang politiko. Sabi nga ni PRD, pag naging presidente ka, consider yourself as dead. Just like how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I am to be killed, then I shall die fighting. Tapang, no? If I am to be killed, then I shall die fighting. Alam niyo kung bakit hindi makontra to si Kiko? Ready to die. Alam niyo kung bakit effective? Si PRRD? This is a serious question. Hindi ako pagiging panatiko. Alam mo kung bakit niya kayang itumba ang mga drug addict, mga drug lords? Kaya niyang itumba ang mga komunista? He's ready to die. Pag pumunta ka, pag naging politiko ka and you are not ready to die, magnanakaw ka lang. Kasi yung sistemang papasukin mo sobrang dumi. It's either maging magnanakaw ka katulad nila or hindi ka magnakaw pero papatayin ka. Kung hindi ka patayin literally, papatayin yung trabaho mo. Tingnan mo, ang dami nating pinagre-resign, si Tambi, si Saldi, si BBM. Sinong natatanggal? Sinong nasisilipan? Sino sinisilip ng Blue Ribbon Committee? Kung hindi yung mga contractor, yung mga nagsisiwalat ng katotohanan, dyan pa sila galit. Di ba? Taasan to ako dito. Madali kasi magtapang-tapangan eh. Katotoo lang. Ang dali maging keyboard warriors. Tanong mo si yung isumbo mo kay Twitter. Pero pag ready to die, this is a different. This is a different animal. Iba to si Inoobserbahan ko siya at taas ng respeto ko rito kay hindi mo matatawaran yung ganitong klaseng tao. Kaya I like the people like Charlie Kirk. He's ready to die. He know he will die. And he knows na kapatayin siya. Dahil sa stand niya ng ayaw niya sa yung maraming letra, yung LGBTQ, maraming abortion, yung mga ganon. Talagang we need this kind of people.
If I am to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. Yan, no? Hindi takot. Ito hindi ako nagiging panatiko. Kaya gusto ko lang po diinan ito. Ulitin ko, hindi ako pagiging panatiko. Alam nyo naman, binanatan ko si Pastor Kibuloy. Di ba? Before. Nung nasa side pa siya ni Bongbong Marcos. Pero one thing I want with Pastor Kibuloy, hindi siya natakot makulong. Dahil sa pakikipaglaban niya sa mga komunista. Dahil sa pakikipaglaban niya sa magnanakaw. Ang dali lang eh. Alam mo, sabihin lang ni Pastor Kibuloy na ang SMNI will side with Tambi. Na-offeran po yan eh. If SMNI will side with Tambi and Bongbong Marcos, wala siyang problema. Haya-hayang buhay niya. Anong ginawa niya? Sa kulungan na lang ako. Patuloy akong lalaban sa komunista. Patuloy akong lalaban sa mga magnanakaw ng bayan ito. Hindi niya iniwan si PRRD. Ang daming dumikit kay PRRD. Bumitaw nung gipitan. Pero nung si PRRD, hindi siya binitawan. Ito ang tao. Handang mamatay. Handa kahit makulong. Todo bigay. If I am to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Gubo Chidoro bringing our country closer and closer to a war with China, I am uncertain of our future, but there is hope. Armed forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens. Ito na yun. Ito yung sinasabi nila na, naku, sinalabanan niya ang China. Dinidikit tayo sa China eh. Talagang pulpul to mga vlogger sa kabila. Oh. Anyway, hindi maganda future natin, sinasabi niya dahil nasasama tayo sa gera. Nanawagan siya sa pulis, sundalo. Alam mo, minsan hindi ko malaman kung magagalit ako sa mga uniform men dahil napakatahimik nila. Parang wala na silang pakialam sa taong bayan. Parang minsan gusto ko mawala ng pag-asa. Pero merong Marines na nagsalita eh. Meron eh. May nakikipaglaban pa rin. No? Bata, buti na lang, no? Meron tayong katulad ni Kiko. Yung ibang uniform men natin, di na nagsasalta. Who dream of a better future for our country and our descendants. Join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power and create a better Philippines. Yan, no? People. Talagang nananawagan siya. That our children will be proud of. Kawawa yung magiging anak natin. Kawawa yung mga magiging apo natin. Kawawa yung magiging apu-apuhan natin. Ano, baon na sa utang yung, alam mo yung magiging apo ko, apu-apuhan ko, baon na sa utang. Dahil lintik na ito, kinukurakot na yung pera ng mga Pilipinas. Uutang pa para may makurakot silang mga animal sila. Sino magbabayad nun? Baka mamaya, adik yung mga yan. Bukas mamatay yan eh. Mamatay yan, ma-overdose. Naisubi na yung pera. Anong gagawin natin? Wala nga. Sino magbabayad nun? Di syempre yung mga anak-anak natin, apo-apo natin, apo-apo sa tuhod. Pambihira. Oh. That our children will be proud of. Starting October 12, 2025. Yan ang tanong. Starting October 12, 2025, anong magaganap? Will be proud of. Starting Yan. Eto tanong. Abang-abang po kayo, ha? I-update namin kayo. Starting October. Naku, may nangangamoy. Duterte. Duterte. No, Duterte. Hoy! May nangangamoy. Abangan natin yan. Ha? Nang dahil dyan, masama ang loob ni Bongbong Marcos sa date, sa schedule. Ano ang meron sa October 12, 2025? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Nagalit si Bongbong Marcos sa schedule. Mamaya po yan. October 12, 2025, we shall work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Long live the Philippines, long live the Filipino people.
mismo tong tao na to. Kinilig ako. Kinilig ako. Hoy, hindi ako bating ha. Oo, never been. Pero kinilig ako rin. Alam niyo kung bakit? Yung mga politiko natin. Nung bata ako, ang taas ng tingin ko sa politiko. Lalo na yung darating ka. Bata pa lang ako, nakikita ko na yan. Hanggang tumanda ako. Kaya gustong-gusto ko ng Land Cruiser eh. Makakita akong politiko, nakaitim na Land Cruiser darating. Ang taas ng tingin ko. Alam niyo ngayon, ang baba ng tingin ko sa mga politiko. Hindi niyo naman pinaghirapan yan. Nakaw yan eh. Diba? Mas daig pa kayo ng mga vloggers. Pinaghirapan yung pera. Kung hindi nabayaran ni Tambi, oo, kaya nga nagtataka ako dun sa iba eh. Wala namang views pero yumayaman, di ba? Anyway, eto kailangan natin politiko. Bihira ito. Bihirang-bihira ito si Kiko Barsaga. We need people like PRRD. We need politicians like PRRD. Yan po talaga. I really don't care anong kulay mo kahit dilawang ka pa. Basta hindi ka takot sa komunista, ihihinto mo ang komunista, galit ka sa droga, at higit sa lahat hindi ka magnanakaw. Wala tayong pag-uusapan. That is Duterte-like. And we need politicians like Duterte. Kikita ko to eh. Dalawa na lang hinahanap ko dito kay Kiko. Labanan ng todo komunista at saka droga. Ayos na ito eh. Duterte. O, tingnan nyo po itong next. Nang dahil dyan, sumagot ang Senate. Ito ang pangontra nila kay Kiko Barsaga. Breaking news, investigasyon sa flood control projects pansamantalang ipinahinto ng Senado. Papalitan muna ng Itbulaga. Uy! Pambira. Senate hearing, papalitan ng noontime show. Gago rin tong tatlong intlog na to. Sirang-sira ka. Iniisip ko talaga kung ano kayang napapala nila kay Tambi. Kasi kung, eto opinion ka lang hindi naman, alam nila ang baho ni Tambi. Wala na nga kumukuhang vlogger dyan eh. Ang pumalag na lang dyan yung isa, yung Jam Magno eh. At saka yung iba puro mainstream vloggers na, hindi political vloggers. Kasi mga political vloggers, alam nila, suicide to eh. And yet, nakaside sila kay Tambi. Iisip ko, kung bayad tong dalawa, kung lang naman ako, hindi ko sinasabing bayad, kung bayad tong mga ta, nasa millions to. Ay, nasa million. Of course, millions. Nasa 500,000 to. Kasi para sirain mo ang political career mo. Yung iba dumidistansya na kay Tambi, kayo dumidikit pa. Anong meron? Kakaiba itong these clowns. I mean, hindi ko na nga matawag silang tuta eh. They are beyond tuta. They are clowns. Clowns tong dalawang to, grabe. Talagang naging katawa-tawa. Naging circus yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna nitong dalawang clowns na ito. So, subaybayan natin, wag pong bibitaw sa mga banateros diyan. Keep on posting, 'di ba? Wala man tayo, hindi man tayo vlogger, hindi man tayo politiko, meron tayong magagawa para sa ating bayan. Wag po tayong papatakot sa kanila. Maraming salamat po. Wag pong kalimutan i-like tong video na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Maraming salamat po. God bless everyone. Kita-kits po tayo ulit.